Sorry, hindi pala yun yung bahala ka. Okay lang. Moscow, Teresla. Maging proud tayo. First ever MVP skin. Tapos ang tagal ng may skin yung Pilipinas, di ba? Tagalog to, di nila may intindihan. Okay lang yan. Hindi na maintindihan yun. Pero ang lakas nitong Teresla ngayon eh, no? Oo, lalo kakalaro mo lang kagabi. Pero again, knowing Blacklist International, fineflex din kasi nila to, na ginagawa nilang roam/mid, tapos kukuha sila ng Angela. But Smart Omega, they got themselves the Hayabusa and the Harit. Medyo nakakatakot to. Knowing na kaya nilang ipanalo yung kanilang mga lanes pag yung Edith nagpunta ng XP, yung Harit, kaya niya rin yung Moskov. So it's just, very scary for Blacklist International. Itong opener nila, yung Moskov Teresla. Like, 3 months ago, this would have been good. Yeah. Pero there's a reason why Teresla has been always on the second phase unless, Fagas AP Brand kasi ginagawa din nilang roam. So maybe it's the same idea. Baka ilagay nila yung Teresla sa ibang role and then Ayun they na. pick up the Bane. Grabe, no? Parang I think Blacklist International is one of those teams na talagang mahilig lang mag-Bane. Sila na lang ata yung team na gumagamit ngayon ng madalas niyan. Oo nga eh. And speaking of Blacklist International, nabanggit ni Coach Boncha na malupit pa rin si Oheb. Laning-wise, stat-wise, nandun pa rin yung potential, yung dating laro niya. Si Coach MTV Oo, pala si MTV. ang nagsabi via tiebreaker time. Kumaga, kinokomment niya pa rin yung dati niyang player dahil nga malupit naman talaga si Oheb sa laning stage. But again, going back to sa Bane pick ng Blacklist International, most of the time, I would say this is too early. Pero seeing yung tatlong heroes ng Smart Omega, it is gonna be hard for the Barangay to take down this Bane. Kasi yung Zaman Force, pwede mo lapagan ng deadly catch din yan eh. So hindi basta-basta makakadash yung Harit. Ang pinakamalaking concern mo lang is kapag nakipag-barrel lang ka sa Edith, kaya kanyang patayin. But with the Teresla kasi, you have a way of securing yung front line na hindi abot kagad yung Bane. So ang problema na talaga ni MP The King dito is actually yung Hayabusa. Yeah, and I do think that Bane is still mobilis pa rin naman. Kumbaga, isa siya sa mga junglers na kung alam mo kung paano laruin yung passive mo, tsaka yung timing ng skill mo, ay napakabilis mo pa rin mag-clear ng mga wave or rather mga camps sa loob ng jungle. So in terms of clear speed, as long as hindi siya magagambala, pakiramdam ko magkakaroon naman ng pera dito si MP The King. Oo, yung pusit at pating kailangang hindi magambala. But then, this is a nice Luhi ban. I'm thinking a Faramis ban for OMG or a Zask ban kasi yun na lang yung mga natitirang open in the mid lane. Yeah, Faramis, Zask, maybe the Angela. Just maybe the Angela. Ayun Let's na. go for the Faramis ban. Angela is open. Medyo malungkot pag Zask binigay pa, pa nito kay Uwir. Zask, Angela, maybe Valen yung trade. also. Well, actually, pwede rin yung Valentina. Parang medyo madami pa rin naman palang option. Di pala nila pwede kunin kagad yung Angela kasi baka nga kunin ng Omega yung Valentina. Kaso, ang worry mo naman dito, pag kinuha mo yung, pag di mo kinuha yung Mage, kukunin ng Smart Omega yung Valentina either way. Hindi, okay lang. Pwede mo last pickin yung Angela actually. So you go for either Roam or XP here. Matilda? Wow! Grabe sa signature. I think this is also something na nalaro na nila before. Yung Bane na may kasamang Matilda. Yeah. In fact, kung babalik ka pa nga talaga ng time machine ng mga 2 years ago, ginagawa na rin nila to. 2 years na nilang ginagawa tong Sila- Bane Matilda. Sila pasimuno niyan actually. Diba? So talagang nasa dugo ng Blacklist. Nasa dugo. Integrated sa code yan Oo. ng Blacklist International to Comrade. So Smart Omega, i-reveal nila kung anong role nitong Lolita. I would say Grok is still an option here, maybe an Arlot. Para at least meron silang pang-match doon sa Matilda and it's also a good setup para mahuli mo yung Bane. Kasi ang kailangan mo versus Bane is yung displacement. Hindi mo kailangan ng stun actually, kailangan mo lang ng displacement kasi ma-out of position lang yung Bane. Ayun, no? Enough na yan. So kinuha yung Arlot and then Val. Oh, I like this. Ang hirap gumalaw. Edith Vex, naku po. And alam mo, what's nice about this OMG lineup is the fact na kapag nawasiwas sila ng Arlot, may bubuhat sila ng Edith, tapos hindi pa sila makakagalaw kasi mateterify sila ng Vexana. Yung positioning is gonna be very key here for both sides. Angela, Val, yung lang yung nakikita kong option for Parang, Blacklist International. At this point, as you said, Midnight, parang utility Or talaga yung Aurora. kailangan nila dito. Something na kayang magligtas sa kanila throughout the constant bursts of crowd control at pati na rin displacement sa Omega. Alam mo kung buti na lang hindi ako coach dito, minsan iniisip ko, sayang, hindi na makakapag-digi. Oo nga. Digi, tingin ko Aurora. Malay mo, post for Valen. post for Matilda. Oy, nagawa na yung dati Diba? ng Echo. Super Friends. Or din gusto mo, ginawa. gawin mong mid yung Teresla, kuha ka ng kuha ka ng XP pa. Minsitar. Hindi, Aurora. Yan. Sakto Masyado lang. na Kumbaga pag lumabas yung espada, lagyan mo ng skating rink. Tama na. Tsaka ano yan, yung pating nagsiskating.
Di ba? Nakakairita yun. Kasi in terms of zone control, tinapatan na lang ng side ng Blacklist International but more disengaged on their side. Tapos tutuhukin ka ng Moscow, barbecue. Kompleto na. Outing ng pamilya. Ang daming kaganapan. Pero titignan natin to, what will you say about this? I would say malakas yung late game potential ng Blacklist International. It's heavy on the group ups. Pero early game maneuvers, medyo lamang ng konti ng Spartan Omega. Yep, so they need to be able to execute their games earlier on into the match because this is game number 1 between the Barangay and the Agents. Makikita na natin kung makakabawi nga ba ang Blacklist International. Huwag na nating patagalin pa. Casters, take us to the Land of Dawn. Simulan na natin ang buena manong bakbakan ng Blacklist International and Smart Omega Welcome sa pagsisimula to ng second Mobile half ng Legends. ating regular season. Kami pa rin yung mga kasama, Burrito, Chantel. Kabang-abang ito. Excited na kung paano ba ang magiging play nitong ating dalawang teams. Again, we see a different flavor para dito sa ating, or for Blacklist International, we have Aurora and Mathilda together. And parang ano na to, na-mix na, nag-meet halfway na yung hero ni Haji. Kasi di ba, ano ba siya, mid or roam? Oo nga, no? Tsaka ang maganda dito na point out na rin ng ating mga panelists kanina na parte na rin to ng naging code ng Blacklist International noong mga nakaraang panahon. Di ba? And kilala naman natin ang Smart Omega na naglalabas ng kakaibang mga heroes. Pero dito ngayon sa punto, medyo standard lang. Ang maganda, ang dami na ng control dito. May Final Slash, may onward Earth Shutter, tapos andun pa yung ano ba pangalan, yung kamay ni Yung Ukir. Deadly Grasp. Deadly Grasp. Ang ano lang dito for Blacklist International is mabilis sila makakapag-rotate kasi yung poke per second or damage per second nila ay napakataas sa lahat ng mga heroes na gamit nila ngayon. So parang nagbago na ulit yung meta natin. Parang mga week 1, week 2 talagang teamfight kung teamfight, umpisa pa lang ng laban. Oo. Ngayon, na-adjust na ulit the Filipino meta. Na bago na nila ulit, na parang pagdating muna ulit sa turtle, pagdating ulit sa mga objective. Pero may twist na ngayon kasi since mga assassin na tayo or more on damage heroes na, alam mo na pagdating sa teamfight, diretso kung diretso. Yun nga diretso talaga to. Tsaka may nakikita ako dito, two-word Quantum Charge. Tatlong Quantum Charge para dito sa Blacklist International. Si Lord JM, sinalo lang yung Ubi Shadow Kill ni Andorio. So may idea sila dito, medyo may kits na nawala para dito kay Andorio. Oo, nagkapilitan na muna na gamitin ng ibang mga resources. And nung sinabi mo yung Quantum Charge, alam mo na agad na talagang movement speed ang gusto rin dito na side ng Blacklist International. Kaya naman sila mauuna na magsisimula dito sa ating turtle objective. Sino nga ba tayo makakakuha? Andorio biglang ng bulaga doon sa harap ng mga players ng Blacklist. Napakaliksi talaga ni Andorio. Alam mo, pagka pinahawak mo ng assassin yan, matik na may magagawa talagang mahika mula dito sa isang Hayabusa with a retribution na secure nila yung unang turtle ng laban na yun. Pero hindi naman ganun kalaki pa. So medyo dikit para dito sa Blacklist at tahimik din ang laruan ng Blacklist International dito. No? Kasi I think kino-consider din nila yung power spike ni MP The King. At least 2 to 3 items para maramdaman mo yung mga buga ng ng mga deadly catch na meron siya. Tsaka yung mga pabanda, yung mga crab low cannon niya, di ba? Oo, tsaka pa yan minsan na hindi niya mapapansin pag tumama na, napakasakit pala. Pero wait lang, sa may middle lane, more on pokes pa rin para dito sa ating dalawang kupunan. And ang ganda dito na binanggit mo na para sa mga teams natin, para nag-aantay lang muna sila ng sabihin na nating items kasi ganun din naman para sa ating mga gold laners. And speaking of gold laners, very minimal ang kalamangan dito ni Joma laban kay Oheb. Yeah, i-expect mo yan Naalala ko nung unang paghaharap nila, hindi si Oheb yung kalaban doon ni Jom, kundi si Outplayed. No? So ngayon, masusubukan sa panibagong bakbakan ng Smart Omega at Blacklist International. Actually, oo nga, iba pa yung roster nila nung panahon na yon. And I think nabanggit na rin nabanggit na rin ng ating community diyan na may kalamangan dito yung prediction na Smart Omega ang nakiklikan. Sila So, na-click. click here. Click here. Pwede nyo i-like and subscribe na yung ating mga channels. Tama. Shoutout sa mga nasa YouTube. Tama. At comment nyo na rin kung sino sa tingin nyo mananalo dito sa ating laban kasi sa totoo lang, feeling ko yung pinakamadugong team, hindi naman unang madugong team fight natin is gonna be on the turtle na magsuspawn in 10 seconds. But so far,
naghahanap lang muna ng perfect timing itong ating mga manlalaro. We have the War Axe para dito sa pusit ni MP The King. Well, kung ako ang Blacklist dito, no, dapat madaliin din nila itong laban na ito. At least kahit paano makakuha ng lead. Kasi nga naman, subok na yung timers ng Omega. Last week, 100%. Doon natalo na sila no, last time or nung week number 4. Pero again, ang taas pa rin ang win percentage ng Smart Omega kung pag-uusapan natin ang late game, yung mga 18-minute mark. Kaya at least makapondo sila pero nagsisimula na rin ang Smart Omega para sa ikalawang pagong ng laban na ito. Oo, si Chuck no nagbibigay ng Viction para dito sa side ng Omega. Final slash para kay Ryota. At napakagandang Eternal Guard. Lord J makukuha na pero napakagandang pagkuha naman doon ng Omega pagdating doon sa Maya Turtle. Pero top lane, Ay! si Oheb ay pumupugak lang pala ng Torre laban sa Omega. Naubos yung plato, yung platings doon sa may bandang itaas. Pero may switch na rin. Nagagawin dito ang gold and XP from Smart Ayun nga, no? Omega. Habang may swing ata, may big rotation na gagawin ang Blacklist at papabayaan na muna ng Smart Omega yung Torre na yun. Kasi nga naman may trade sila sa baba. Oh, actually pala si Jom yung naiwan sa may bottom lane na unang nagtapa. Tama, di ba? Yup. Dito sila sa may bottom lane kanina, yung mga gold laners, nasa top na siya ngayon. So, ito na yung tinatawag natin na long lane. The long lane meta kapag ka Moskov na bigla ka na lang bumubulaga pag meron ng team fight. And expect natin na talagang yung deadly catch dito ay gagamitin talaga from time to time ng Blacklist para maging mabilis yung pag-clear ng mga minion waves. So, 1K gold lead para dito sa Omega. Okay, may kung sila gagawin na. Si Chaknu ang nagsisimula, ang kapitan ng Smart Omega. Ang ganda ng ginawa ni After Arrow. Ginawa niya, tinayuan lang niya doon sa, if ever man na may sumalubong dito sa Blacklist International. Pero ang ganda ng ginagawa ng Blacklist dito, kahit lamang ng 1.4K ang Smart Omega, alam kasi nila na hindi pa nila kaya sa ngayon. Hindi pa nila kaya makipagsabayan kasi nga naman kailangan pa ng item ni Oheb, kailangan pa rin ng item ni MP The King dahil nga sa continuous counter goal ng Smart Omega. Baka malugi sila. Oo, ginamit na yung Shadow Kill. By the way, hindi na tama yung mga Shuriken Blades. Laban kay Oheb at masisira pa rin yung Torre dito sa may bottom lane. Pero final slash, nagkaroon na ng passive Vitor. Nagamit na yung passive ni Hachi pero mapatay pa rin doon sa JM! Vision. And Lord JM is down as well. Double kill para dito kay Big J ng Smart Omega. Mabilisan lang ang ginawa ng Smart Omega doon. Ito yung sinasabi ko kanina na oras ng Smart Omega para doon sa early game. Kailangan dumikit ang Blacklist at mabilisan lang din. May posibilidad na makuha. Hindi, wala na rin pala sila mga minions. So swing na lang sila dito sa ikatlong pagong ng laban na ito na malayang ibibigay muli ng Blacklist International. Para nakakabig din dito na Omega na yung clearing na minion wave na ginagawa ng Blacklist International kasi nakaangat na rin yung bottom lane nila. So ganun muna ulit yung pattern kay Oheb. So pwede gawin siguro ng Omega later on is hanapin muna si Oheb dun sa may gilid. Tapos pag nagpakita na, tsaka sila gagawa ng play. Tingnan natin kung paano nila kaka-counterin yun. Alam mo naman kapag meron kang kapag meron kang Moskov sa lineup mo, madalas nilalagay mo yan doon sa mga sa mga malalayong lanes. Yan. Kung titingnan natin in terms of gold laner, nangunguna pa rin si Jong dito with 5.9 na gold para dito sa Smart Omega. Hindi naman din magpapahuli diyan si Oheb. Hindi yung maganda para sa mga gold laners natin. Kahit nagkakaroon ng konting bakbakan, konting giraan, hindi rin nagpapahuli sa isa't isa. Kaya lang ang worry ko dito, Ano yun? 3 kills na kasi. Lahat ng kills napunta kay Jong. Oo nga. So medyo sabihin na natin pagdating sa items na kalamang na rin. Siguro yun yung kinagandahan din para dito sa Omega na nauuna sila pagdating doon sa positioning. More on conversion naman ang kailangan dito ng Blacklist kasi in terms of gold, malapit lang din yung gold ni Oheb actually laban dito kay Jom. So more on sustainability. Siguro pa nagkaroon ng teamfight na hindi mababurst agad. So parang may nagbabadyang kakaiba dito sa mid lane ng Blacklist International. Masisira ba ang final slash doon sa may gitna? Okay, si Haji ay umatras din. Lord Jamin mamamatay. Same with MP The King. Ang kanilang napatumba doon, 3.8K, 8K kagad ang naging gold din ng Smart Omega. Oo, malinis sa initiation para dito kay Ryota. So far, parang ganyan nagiging effective for them dahil out of 5 kills na buong Omega, ay 5 assists doon si Ryota. So nagkabilihan na rin ng ibang mga roam boots dito para sa ating game. Nakita ko nag-build si Okir. So para yung assist,
Para may assist, di ba? May gold, may extra gold Oo, din, pag no? nag 8 minutes na, ayan, mga tips. Tips and tips ng MPL. Oo, maganda yan eh. Actually, ito nga yung maganda na kapag nanonood ka ng MPL Philippines, ang dami mo talaga nakukuha Dito ko yung natutunan eh. Talaga? Oo, kaya pala nagro-rombits para habol din yung Oo, assist. kaya kayo, manood na kayo ha. Oo. I-type 1 nyo nga dyan kung sino ang sumusuporta sa Smart Omega at sa Blacklist International. Pero Ayun kung sila gagawin ha. Narinig natin na mahiwagang conceal. Nagamit na rin yung Purify D3 OHEB at hindi na palalalimin pa dito ng Omega. Ang kinagandahan naman doon para sa kanila, nakuha na yung Purify dito ni OHEB. Oo, may mga unti-unting mga resources na nakukuha dito ang Smart Omega against Blacklist International. Now available na ang Demon Hunter Sword from OHEB. So mas masakit HP base na damage from OHEB ang ating i-expect. Ngayon, unang Lord ng laban na ito ay sinisimulan na rin ng Smart Omega. Nakapwesto si Perks, pero ang ganda ng pagbugaw dito ni Chaknu. Ready ba si MP the King? Meron pa siyang pating dito. Down to 30% yung buhay ng Lord. Okay, Lord JM ay ibigyan na mag-flicker out at mabilis na makuha dito na side ng Omega. Ginamit na rin yung Circling Eagle. Mapapa-out ngayon ang Blacklist International. Ginamit din doon yung Spear of Destruction pero hindi itutuloy ni OHEB at hindi naaabutan pa nung time na yun. Bitin kasi yung Shadow if ever. Oo, no, kung humakbang lang yon doon sa may batuhan. Pero nakita naman natin no, na nag-try din si OHEB. Pero magandang responde no, para sa Smart Omega ang ating nakita doon. And Chaknu, nagpaparamdam din doon sa may mga bushes. And yung Torre ay mabilis na mapapatumba dito ng Smart Omega. 5,000 na ang kanilang kalamangan. Ngayon na makikita natin na 5K gold lead no, para sa Omega. For Blacklist International, in terms of clearing of Minion Wave, kaya ba? Dahil first Lord pa lang naman para dito sa ating game or baka makasira ng inhibitor turret ang Omega? Oo nga, yun yung nakakatakot doon. And dun sa 5 kills na yun, actually halos lahat sila. 100% yung team fight participation, especially yung mid and roam connection nila. Kasi isa to sa mga keys to victory na kailangan kunin ng Blacklist International. Hindi nila napipigilan yung mga setup. Ay! Pero Seriota! Oh, nakita natin na naka-conceal. Tapos sumakto pa ng final slash para makapag-figure out. Rin doon sa mga again. Di ginamit na yung frigid pressure dito ni Haji. Mawawala na doon na passive. Makapatay din si Chaknu. Joe with kill para dito sa Omega. At madedepensahan pa rin naman ng Blacklist yung Torre doon sa may bottom lane. Pero may another minion wave na naman na magpo-flow. Para sa... Uy, masakit na! Masakit na! Masakit na yung mga pasibat. Ay! Nabuhay pa pero pumasok din si Lord J.M. Dong. And go na nga ata dito si Jong. Habang niligtas, hindi pa pala. Kasi si Andorio nakakuha na naman ng kill. Ang tawag natin dyan, natantusan. Natamaan din kasi ng shadow kaya nabalikan. Dito si Lord JM nung moment na yon. So, napakagandang depensa for Blacklist, yes. But for Omega, dito may kita yung difference in terms of damage. Speaking of damage, sumakto naman. Yung shadow kill, napatay doon si OHEB nung time na yon. So, may iniisa-isa ni Andorio. Ito yung maganda na para sa composition ng Smart Omega. May pang-pick off sila, may AoE damage sila. Kompletos ricados talaga no, mula dito sa mga kabarangay natin. At ngayon ay nasa gitna. 4 na members lang ng Blacklist ang nakaatas para dumipensa. Hindi nila mapipigilan ng pagbasag ng gitnang Torre. Merong minion wave dito ang Omega. Again, Tapos pwede ba? sila gumawa ng play para ita-tower lock na ni Joe. Sumasayaw kung ending-ending lang. Walang Pwede minions! sila depensahan dito ng Blacklist. Unstoppable na dito si Joe. Mamapatay na rin si MP na King at sama na rin isa. Haji ang kanila makukuha. 3 players dito ng Omega nakahanda. At para sa ating game number 1, Smart Omega! 12 minutes and 23 seconds. Tinapos ng Smart Omega ang laban na yon. Sobrang grabe yung disiplina na pinakita dito na Omega. Ibang klase talaga ang gising. Iba ang kape na nahigop ng Smart Omega ngayong araw na ito sa pagsisimula ng second half ng regular season. Pero syempre para i-breakdown ang lahat ng yan, ibabato na natin si Infinix Game Tambayan.